Ang bawat tao ay naghahanap ng kahulugan ng buhay. Kung hindi ito ang hinahanap ng isang tao, mali ang kanyang hinahanap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay search. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, lahat tayo ay naghahanap ng kahulugan. Bilang isang tao, mahalaga na tayo ay hindi lamang naghahanap buhay, kundi naghahanap kahulugan. Sapagkat kung hindi tayo naghahanap ng kahulugan at hindi kahulugan ng buhay ang ating hinahanap, mali ang ating hinahanap sa buhay. Sapagkat hindi nakasalalay sa pera, sa posisyon, sa negosyo, sa mga material na bagay o sa mga achievements, yung kahulugan ng buhay. Because the search for meaning is deeper and wider than that. Kaya mahalaga po na sa paglago natin, sa pagtanda natin bilang tao, ay unti-unti nating naunawaan, unti-unti nating natatagpuan at nadidiskubre yung kahulugan ng buhay. Nakakalungkot kapag namatay tayo, lumisan tayo sa buhay na ito, na hindi natin natagpuan, hindi natin nasilayan ang tunay na kahulugan ng buhay. At ito rin po yung mahalagang tanong na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus dito sa ating Gospel today. Narinig natin yung kwento ng dalawang disipulo ni Juan Bautista. Yung isa ay si Andres at hindi pinangalanan yung isang alagad siguro para mailagay natin yung ating sarili sa katauhan ng nameless disciple na ito. At sila'y sumunod kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Juan na itong si Jesus, yung kordero ng Diyos, ang Mesiyas. Sinasabi ni Juan na, "Hindi ako yung Mesiyas, hindi ako tagapagligtas. Siya yon. Sundan ninyo siya. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Siya na yon." Kaya iniwanan ng dalawang alagad na ito si Juan at nagsimulang sumunod kay Jesus.
At nung mapansin ni Jesus na siya'y sinusundan itong dalawang alagad na ito, bumaling siya sa kanila at tinanong, ano bang hinahanap niyo? Mga kapatid, napakahalaga ng tanong na ito. What are you looking for? Ito rin yung tanong ni Jesus sa atin ngayon. Ano ba yung hinahanap mo sa buhay? What are you looking for in life? Baka kasi sa bawat araw na dumarating sa buhay natin, wala naman tayong hinahanap. Wala naman tayong sense of direction. Kaya maganda itong tanong na pakinggan natin as a personal question of Jesus for us. What are you looking for? At ano yung sagot ng dalawang alagad? Tanong din. Tinanong sila, tapos tanong din ang sagot. Para bang tinanong ka na, saan ka pupunta? Tapos ang sagot mo, bakit mo tinatanong? No? Sasabihin mo naman, sagutin mo muna yung tanong ko. Yung tanong ay sinagot ng isa pang tanong. At ano ang sagot ng dalawang alagad? Saan po kayo nakatira? Mga kapatid, nonsense ba yung sagot ng dalawang alagad? Of course not. Ibig sabihin ng tanong nila, gusto po namin kayong higit na makilala. Kasi kung saan ka nakatira, malalaman namin kung sino ka talaga. It is a way of saying, we want to know you more. Kung sino ka, Jesus. At ano ang sagot ng Panginoong Jesus? It is an invitation. Come and see. Halika kayo, tingnan ninyo. It is an invitation from Jesus na pumasok sa buhay niya. Pumasok sa mundo niya. Mga kapatid, this is also an invitation for all of us. Kung naghahanap ka ng kahulugan, kilalanin natin si Jesus. Magkaroon ng relasyon, personal na ugnayan kay Jesus. At kapag nangyari yon, aanyayahan tayo ni Jesus na pumasok sa kanyang buhay. Ito yung hinahanap nating kahulugan. Doon lamang natin matatagpuan yung kahulugan ng buhay if we allow ourselves to enter into the life of Jesus. At ano ba yung buhay ni Jesus? Ano ba yung mundo ni Jesus? It is a life and it is a world of love. Isang bagay lang yung hinahanap natin sa buhay, mga kapatid, that gives meaning to everything. That gives meaning to our world. At yan ay ang pag-ibig. Mga kapatid, una na tayong minahal ng Diyos. Naalala ko si San Agustin. Alam natin yung buhay ni San Agustin, o kung hindi nyo siya kilala, i-research ninyo kung paanong hinanap niya ang kahulugan ng buhay. Kung saan-saan, kung kani-kanino, at kung paano niya hinanap yung kahulugan, yung katotohanan sa buhay niya. Hanggang sa dumating ang punto na sa paghahanap niya siya'y naligaw ng landas at nalulong sa iba't ibang mga bisyo, sa kahalayan, sa kamunduhan, sa material na bagay. Sinasilaw sa luningning, sa kislap ng mundo. At nahirapan siya na lisanin ito. Subalit nang matagpuan niya ang Panginoon, doon lamang nabago yung buhay niya. Sabi niya kung paano niya i-describe yung buhay niya nung kabataan niya, para daw siyang isang maliit na isda na langoy ng langoy sa malawak na karagatan at nagtatanong, naghahanap, ano ang tubig? Ano yung karanasan kapag ikay nasa tubig? Paano ba ang buhay sa tubig? Gusto kong makita at maranasan ng tubig. Mga kapatid, minsan tayo ganun. Naghahanap tayo ng kahulugan. At kung saan-saan, kung kani-kanino, kung paano natin hinahanap yung kahulugan na yon. Pero ang totoo, ang hinahanap nating kahulugan ay pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. At tayo ay matagal nang lumalangoy sa pag-ibig ng Diyos. Pero hindi natin nakikita, hindi natin
na darama, hindi natin napapahalagahan, hindi natin napapansin ang pag-ibig ng Diyos dahil sa anong dahilan? Iba ang ating hinahanap. Mga kapatid, bagamat alam na natin na mahal tayo ng Diyos at minahal tayo ng Diyos, to know that we are loved is not enough. We have to remain in the love of God. To stay in love and to remain in the love of God is another thing. Kasi hindi palagi tayong nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Minsan, nandyan lang yung pagmamahal niya. Hahanap pa tayo ng iba. Babaling pa tayo sa iba. Mga kapatid, ito yung mahalagang biyaya na dapat nating hilingin araw-araw. To stay and to remain in the love of God. Kasi, ang totoo, madaling maligaw yung puso natin eh. Madaling makalimot, madali tayong mawala. Kahit alam na natin, babaling pa rin tayo sa iba. Hahanap pa rin ng iba. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na hilingin natin sa Diyos, huwag niya tayong bibitawan. Huwag niya tayong iiwan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na matagpuan ka araw-araw at matagpuan namin sa iyo at sa iyong pagmamahal ang tunay na kahulugan ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.